Magandang araw mga batang grade 5. So nagbabalik na naman tayo ngayon para sa ating panibagong aralin sa araw na ito. So dito sa video natin ay tuturo ko sa inyo itong tungkol sa formatting text and graphics for publication, particularly kung paano tayo makakapag-insert ng image and makakapag-apply ng format sa mga graphics gamit pa rin syempre ang ating Microsoft Publisher. Ito ay aralin sa EPP ICT Quarter 1 Week 4 Day 3. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang sa channel natin, click mo muna ang subscribe button dyan para mas marami ka pang mapanood ng mga video lesson sa grade 5 katulad nito. Okay, so nabanggit ko na kanina, ang gagawin natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-insert ng image and kung paano ba natin ma-format ang mga graphics na ito gamit ang ating Microsoft Publisher. Muli, ito ang inyong magiging guro sa araw na ito, si Sir El Maestro. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa ating Microsoft Publisher. Ayan, so syempre, dahil ang topic natin ngayon ay pag-i-insert ng image or mga pictures sa Microsoft Publisher. So ang unang step na gagawin natin ay hahanapin natin sa ribbon ang Insert tab. So muli, ito yung ribbon natin. So hanapin natin dyan ang Insert tab. So ito siya. So click lang natin yan. So, Insert tab na sa Insert tab na tayo. Then, after natin makapunta sa Insert tab, i-click natin yung Picture command. So, and dito siya. Magkalapit lang silang dalawa. Okay? So, click natin yung Pictures. Then, lalabas itong dialog box na ito sa ating Insert Picture. Ayan. So, hahanapin natin dyan kung saan ba nakasave ang larawan na gusto mong ipasok dito sa ating Microsoft Publisher. So, dito sa video natin, nag-prepare na ako ng picture na i-save natin or i-enter natin or i-insert natin dito sa ating Microsoft Publisher. So, nakasave siya dito sa desktop. Okay? Then, ito yung gagamitin natin, yung nature. Ayan. So, yan yung file name ng ating picture na i-insert dito sa ating Microsoft Publisher. So, click lang natin yan. Then, makikita nyo naman, maglalabas siya dito. Parang naka-preview siya. Ayan. So, click natin yung insert. Ayan. So, pag-click natin ang insert, andito na yung ating napiling larawan na ilalagay natin or i-insert natin dito sa ating Microsoft Publisher. So, pag nandiyan na yan, so maaari mo na siyang lakihan or maaari mo na siyang liitan, depende sa dokumento na nais mong gawin. Ayan. So, depende na rin sa disenyo, sa design or sa layout na iyong inihanda. Okay, dahil ito naman ay simple demonstration lamang. So, papakita ko lang naman sa inyo kung ano ba ang pwede nating gawin dito sa ating picture na insert natin sa Microsoft Publisher. Ayan. So, kung gusto mong lakihan, naituro ko na rin yan sa inyo sa lesson natin sa Microsoft Word. Ayan, pareho lang naman yung proseso. So, i-click mo lang yan. Dapat lumabas yung up and down arrow. Ayan. Pababa and pataas yung hila mo sa picture. And then, ito naman sa gilid, yung left and right arrow naman. Ayan. So, kailangan lalabas yan para siya ay magalaw mo or ma-resize mo siya. Okay? Kung gagalawin mo naman, dapat ito naman yung kanyang, yung mouse mo naman ay parang yan, yung parang cross na arrow. Okay? Para magalaw mo siya. Ayan. So, drag mo lang ng mouse, long press. Ayan. Okay? So, ganun lang yung resize and sa pag-move ng ating picture. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung style ng picture mo, maglagay ka ng mga effects sa iyong picture, pwede rin natin gawin yan dito sa Microsoft Publisher. Siyempre, na-discuss natin before, sa Microsoft Publisher, kailangan pagandahan ng disenyo, kasi kaya nga nagkaroon tayo ng Microsoft Publisher, para mapaganda lalo na pamagitan ng pagsasaayos ng mga disenyo, okay? Para maging makulay ang mga larawan at iba pa, okay? So, try nating i-edit ng pictures na to. Ayan. So, kung gusto mong maglagay ng parang frame niya, or style niya, so pwede mo na itong i-click. Yan, dito punta ka muna pala sa picture format, So, picture format, ayan, ito yung mga command niya under picture format. So, ito, para maglagay ka ng parang frame niya, sa picture mo, ayan. So, kung gusto mo siya rectangular, circular in shape, yung picture, piliin mo lang yan. So, marami kang pwedeng pagpilian dyan, okay? So, ito, ayan. So, pwede mo naman siyang isa-isahin. Ayan, kung gusto mo, pwede yung naka-slant. Ayan. So, pili ka lang ng gusto mong picture style dito. Okay? Kung gusto mo naman ito, ayan. So, pwede mo rin siyang piliin. Ngayon, kung nagbago yung isip mo,
at ayaw mo siyang lagyan ng picture style, so click mo lang yung clear picture style. Ayan, para bumalik siya dun sa original na picture na kinapi mo dito sa ating Microsoft Publisher. Okay? Ngayon, kung gusto mo naman siyang lagyan ng border, ayan, hindi mo na kailangan pang mag-right click, although pwede mo naman siyang i-right click, format picture. Ayan, then punta ka dito sa colors and lines, pero may shortcut na tayo dyan para hindi ka na mag-right click. So, punta ka na mismo dito sa picture border. Ayan, nandito na siya sa picture format, under the picture format na ribbon. Ayan, so picture border. Then, pwede kang pumili ng anong kulay, kahit anong kulay na gusto mo. For example, gawin nating yellow, yung kanyang borders or outline, pwede naman. Kung gusto mong baguhin yung kanyang yung kapal ng linya mo or ng border mo, so pwede kang pumili dito. Kung gusto mo mas makapal pa, pili ka lang dito sa weight. Ayan. Okay? Ayan, kung gusto mo naman ay ibang style ng iyong border, so maglalagay ka ng itong parang mga dashes. Piliin mo lang itong dashes. Ayan, kung ayaw mo ng straight na border, so pwede kang pumili dyan. Kunyari, itong pipiliin mo. Ayan. So, punta ka lang ulit dito sa ating picture border. Okay? Ayan. Kung ayaw mo naman ng ganon, so balik mo lang ulit siya sa dati. Ayan. So muli, pag babaguhin mo ng kulay, punta ka lang sa picture border, then pili ka ng kulay na nais mo para sa iyong larawan. Okay? So yan yung mga sample, Yan yung mga sample na mga pwede nating gawin dito sa image or sa picture na nilagay natin sa ating Microsoft Publisher. Ayan, so sana ay meron kayong bagong natutunan dito sa ating lesson sa araw na ito. Muli, kung di ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, click mo na ang subscribe button dyan para always kang makakapanood ng mga videos na ginagawa natin, especially para sa EPP ICT 5. Bye-bye! So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!